Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, sinong nalipay, say amen. Please sign a blessed gabi, say praise the Lord. Praise the Lord. So, before everything else, before we start, I would like to take this opportunity to praise the Lord. Amen. So, once a lifetime opportunity, a privilege nga ginhatag sa Diyos, no, sa akon, to deliver His word sa sining nga GenCon. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord. So, kano mo, kay para dili kumukuan, dito gina-anxiety ko subong. No? One of the reason nga nung hadlo ko mo speech or mo sulti sa tunga, because I have this anxiety nga mukuro-kuro, kanang malimot sa akong isulti, kagapang lapsik ko, kagapila ko makato sa CR before ko makatindog sa tunga. Okay, no, nga nakita na kagaina sa tanan, kapila ko nagbalik-balik ko CR, kay tungod sa katulba ba. And to tell you frankly, ginsulti ko ni Pastor Joey nga nahadlo ko. I have this fear to bring this topic. No, kay kabalo ko nga unang ko testingan ba? O nahadlo ko nga basi di ko makatindog? O nahadlo ko nga basta, no? Kay usa sa dili basta-basta hanggang kanila, yes? Dili basta-basta once nga gamiton ka sa Diyos to deliver His word, because at the very first place, ikaw unang testingan sa kapulong nga magagawa sa iyong baka. But I praise God. Yeah, I was blessed last night. It's because tindagaan ko sa Diyos, encourage, nga ayaw kahadlok. It's because nakita sa Diyos nga dili na ko siguro tagaan nga topic kung wala siya may nakitaan sa akong kinabuhi. And because of that, nung kwanto na ko sa akong pagalingon nga nung magkahatlok man ka, na at the very first place, mismo ang Diyos ang nagapuyo kanimo. Amen? Once you remain in His words, once you remain sa pulong sa Diyos, wala man kay kahadlokan. And as you remain sa iyang kiliran, dili mapud ka biyaan sa Diyos. That all you need to do is to hold on, is to stand firm, and to keep His words, not just sa imong utok, but in the deepest of your heart. Amen? Hambal kanila in your hypothalamus. Ilan ang hypothalamus? Hambal nila, I love you from the bottom of my hypothalamus. That is at the bottom of your heart, if you're going just to keep His word. I know, and we know, that we can stand that yun siyang atubangan. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord. Praise the Lord! So again, I give the highest honor, the Hadjud sa Diyos, for without Him, I am not here standing in front of you. Know that it is not my own abilities. I know that it is not my own abilities that I am here today, but it is because of God who helps me to stand here in front of you all. Amen? It is a big event, atubangan sa Diyos. Amen? Praise the Lord. And secondly, I will also give the honor to our General Overseer. Happy birthday, Pastor Ronald Ginello, for giving me this confidence na magatingkog sa tunga. I know nga, una man may ginsindan po sa program, pero wala ko nakita sa akong pangalan. Wala dyan ako nakita. Sure, na. Tagna si Sister Blood, nga te, mauna imong topic po ha? Minaadi ay ko yung part sa lecture. Wala dyan ko as in, know-how ko sa, wala dyan ko wala ko nadiparahan akong pangalan sa, sa program. Thank you so much, Pastor Ronnie. And to my pastor, Pastor Joey Tapangan, for always coaching me. No? Not just sa pag-coach, sa pulong sa Diyos, but also even naman sa mga decision ba. Nga wala dyan nagkakawad
sacrifices every now and then. Amen? Usaman nga naging papa nako, not just spiritually, dili man ko niya bata sa unod, but naging tatay po siya nako. Amen? O usa ka to tira gin-adapt na po sa tukangan ba? Dasay ni Pastor Gilbert. Amen? Praise the Lord. And also sa iya na beloved wife, Tita Rosie, thank you so much also sa pagturing bilang anak sa inyong mga panimalay, not just spiritually nga bata. And also to all the pastors, Pastor Brian Apuhin from EFC Upper Mabini, Pastor Arlo Mahidlawan from EFC Lupa, Pastor Arnold Villasencio from EFC Artilim, Pastor Rujen Ribuyas, our Vice Chairman from EFC Hinubaan, and to all the pastors' wives, Sister Ju Anginello, Sister Jovi Kapangan, and Mahidlawon. Also, nalipat ko, Evangelist Rafi Capistrano, our National Evangelist, Sister Charmaine Tapangan Capistrano, kinsa pa kung wala pa mo kasugod, hindi bata ko na ako sa balhas. Sino pa dyan akong nalipatan? Sister Jane Ribuyas. Villasencio. Sister Jane de Villasencio, per min ako malipatan. Sorry sis. Kinsa ka? Erwin. Brother Erwin. Our maaptikon ka videographer. Sister Ferlin Tapangan, our official photographer. Brother Kiko Rodriguez, ano kitawag na ako tingilan ng leader, Pastor Brian? IT Department. Kinsa pa dyan? So, malalipatan ako. Brother Jairo, Brother Kenji, ang naa sa likod ng sound system. Praise the Lord. Let us clap our hands unto the Lord. Praise God. Let us first loosen. No? Let us all ginalusen ko po na akong kaugalingon. Subong. Praise the Lord. Praise the Lord. So, ginahangyo ko ang tanan sa pagtindog. Before we dive in with the Word of God and with our topic for today, ginapangabay ko si Pastor Joey Tapangan for a prayer. Ginoo sa makausap yun sini nga oras, pribilehiyo na mo o Diyos nga makabati inusab sa imong mga pulong. Imo o Diyos na lunggan na imong gamiton karon. Nakita mo Diyos ang kabupusan sa iyong tagipusoon. Sa man o Diyos ang mahimong babag. Hindrance o Diyos nga tagsa mo ka mga pulong dili makalusot. Lord Jesus Christ, tunawa ang iya o Diyos kasing-kasing imong nakita, eagerness labaw sa tanan ng iyang katutong nga magpagamit sa imong buluhaton. Ginoo sini nga oras, ang imong gahom magauban sa imong gamiton sirbiya abuhat, ug kanamong tanan nga nagapamati, ang imong mga pulong magahatag na usab dugang kalipon, kabakod o Diyos sa mong pag-alagad padayon sa imo. Dalay ko ng imong ngalan sa walay katapusan. Christ Jesus of Nazareth, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Pwede na kapag-upo ang tanan. So I have given the time from 8:30 to 10 o'clock. Amen. But don't you worry. Dasi grani. Hadlaw mo. Dasi grani. So this is already our third general conference with the theme integrity. And I have given the topic to lecture or to discuss about the integrity of our commitment. Many people, no, nahadlok sila sa ginatawag na commitment. No, kinsay nahadlok diri mag-commit. Amen. Nahadlok jud mo mag-commit, right? But there's one tool, values, or yabe, aron dili ka mahadlok mo commit at tubangan sa Diyos. As long as you stand, as long as you keep this tool, this
And that is our theme for today, integrity. Amen? Praise the Lord. Sa kalibutan, wala ka galing nahadlok mo take rest sa love. Wala ka galing nahadlok mo take rest mo commit sa usa ka tawo. How much more sa Diyos nakabalo ka unsa lang ang magpabilin sa imo para makapadayon ka sa imong commitment or pledge at tubangan sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Okay. Let us first define integrity. Integrity, I have here, we have the 4 aspects of integrity. We have their wholeness, honesty, faithfulness, and morality. These are the 4 aspects of integrity. And I know nga kabalo na sa meaning of integrity because last night, gintagaan kita definition, ginpadalungan ni Pastor Reynald about the word integrity. Ang ari, gitagaan ko na lang kung aspects ba, kung sa'y unod sa ginatawag na integrity. First, wholeness, undivided. If you have this integrity, it means, ano gani ang butson sa integrity? Wholeness. Walay pagduha-duha, walay 3/4, walay 1/4, 100%. May whole bala nga may pihak. May whole bala, may wholeness bala nga ginatawag, nga 3/4 lang. Wala. Wholeness, 100%, consistent, aligned with your words and actions. Dili lamang hanggang salita, kundi makita man sa action. Wholeness. Amen? Praise the Lord. And also, honesty, morality, and faithfulness. Dili mawala ang morality, faithfulness, kag honesty when you have this integrity. Integrity is the quality of being honest and having strong moral principles. And I know it have been discussed last night, no, nga may prinsipyo man, may ginapanintugan ka nga mga prinsipyo. Praise the Lord. It is about consistently doing what is right even when no one is watching. That is integrity. You are consistently doing what is good, what is right, at tubangan sa Diyos, not just na may tao magatulog sa inyo. Even without your pastor, even without the youth leader, even without the watch of your brothers and sisters, you are still doing what is right at tubangan sa Diyos. Upholding that moral principle, aligning with the God's word. Amen? Praise the Lord. That is integrity. Amen? Okay lang? Next, let us define the word commitment. Commitment, first definition of. When we say commitment, it is a pledge or a promise. Imo mga ginsultaan, amen? Imo mga ginpromesa. It is the act of binding yourself intellectually or emotionally to a course of action. Kano the act of binding, kano gihigot mo gid. No? Not just your emotions, but also your intellectual one. And also, unwavering dedication to a goal, a target, to something you set out to do. Unwavering dedication. Amen? That is commitment. Sino lang nakakumit sa inyo at tubangan sa Diyos?
Raise your right hand. Diba, duha-duha ka. Ha siya. Nag-commit ko, wa. Pero kung mga napalo. Pero na. Amen? Commitment. Amen? Of course, the moment you baptize yourself sa ngalan sa Diyos, you've already committed at ubangan sa Diyos. Bisan wala hindi mo gisulti, pero the moment ilinan ka, simong tagipusoon, magpadayon yun po, Lord, hangtod sa hangtod, that is commitment. Mahambal ka, yes, Lord, mapadayon yun po hangtod sa hangtod. That is already one of your commitment at ubangan sa Diyos. Ayaw ingon, wa ka nakakommit at ubangan sa Diyos. Because at the very moment you accept Jesus Christ as your Savior, the moment you will baptize in Jesus' name, that is already part of your commitment. That will already, ang imong kaugalingong ditugyan mo na sa Diyos. Praise the Lord. Praise the Oh, Lord. that is commitment. Amen? Praise the Lord. Next, what does we mean when you say integrity of our commitment? Or let us define integrity of our commitment. The first one, upholding our promises and agreements with honesty, reliability, and a strong moral compass, ensuring our actions align with our values and commitment. Upholding, which means you are preserving, you are maintaining, you are keeping your promises and agreement with honesty. Reliability, you are accountable, and a strong moral compass, ensuring that your actions is aligned with your values and commitment. That is integrity of our commitment. Second one, it also refers to the steadfast talig-on. Amen? To the steadfast adherence to moral and ethical principles. Ethics. Ethics. No, sakit man ang balong kay walang ethics. Amen? Characterized by honesty, truthfulness, and consistency. Consistency. Amen? Consistency. Even nga ginagtistingan na ang imo na commitment nga feel nimo di nimo mapadayon. But because of this integrity, you remain consistent with your promises and actions or with your promises at tubangan sa Diyos. Amen? May consistency. Walay utat-utat o walay pagbabago nga natabo, no? In actions and decisions. Amen? Praise the Lord. Next, what is the importance of integrity of our commitment? Gaano ka-importante siya? Ang ginatawag natin nga integrity of our commitment. Integrity is crucial in our spiritual commitment as it reflects an inner alignment of beliefs and actions, demonstrating this genuine faith and commitment to God's standards. No, it is so very crucial when it comes to our spiritual commitment at tubangan sa Diyos. Without this integrity, no? Wala siya pulos imong commitment at tubangan sa Diyos. Kung wala kay integrity when it comes your commitment, you cannot, dili ka maging successful sa imong commitment at tubangan sa Diyos. Ano gani? What makes us victorious? It's because of
what makes us victorious? Because of integrity. Because in integrity, if you have integrity, nakita sa Diyos, you will have that security. You will have that provision. O ang Diyos kanunay nga nagauban. Amen? No, that's why di ka makabasin ko galingon nga naging victorious ko tungkol sa aking abilidad. No. It is because of God's guidance. And it's because of the integrity na nakita sa Diyos na ginaubayan niya ka. No? Wala nga kung siguro tao nga magpabilis isa ka tao wala integridad sa kaugalingon. May naaman pero unsa ay hypocrite ra kayo. Hypocrite ra. Maayo ra sa tubang pero sa likod. Amen? Kanang nakita dito mawala kay integridad, mamba siya oo. Pero at the back of her head, at the back of his head, patihaw. Amen? Ano ginambag na nila sa ilonggo? Nung kanang ano ginambag nila nga kabalo sila nga hanggang salita lang na nga tao. Tapos once ikaw dinasol, mamba lang sa imo, mamba lang oo, but at the back of your mind, you say that word nga basta there's one word or there is word na ginasulti at the back of your head or sa isa man katao, the moment na maghambal na magpromesa ng isa katao na nakita nila, walang may ginapon tuka. Walang isang salita. Wala man imo wala naman ginasulti sa imong atubangan, pero ano gani? Patay ka sa unang-unang uwak ng gihapon. No? Dismaya raman gihapon. Amen? Praise the Lord! Oh, what is the importance of integrity of our commitment? The first one, we have honesty and truthfulness. No? Honesty and truthfulness. No? Mauni ang tawag nato kanabang nagapabilin, mauni ang tawag nato ligon sa imong commitment at tubangan sa Diyos. Because if you have this integrity, of course, you will always be honest, even in your communications, in your dealing sa usa ka tawo, or even you have always been transparent. Amen. You've always been honest with your words and actions. Atubangan sa Diyos, kag atubangan sa tawo. Nga wala kayo ni ginatago-tago sa imong kaugalingon. Nga wala kayo ni ginatago-tago sa kay pastor, sa kay brothers and sisters. You've always been honest and truthful with your words and actions. That is one of the importance of integrity, of your commitment. Nga you feel so honest with your commitment, you're still honest with your tithes, you've been honest with your ministry at tubangan sa Diyos, you've been so truthful, no, sa butang na gintugyan sa imo. Walay halong bola. Amen? Next, one, because of integrity, it builds trust. Masaligan. Once may integrity ang usa ka tawo, nga may nakita, nga may integridad siya sa iyang commitment, ang muling dasig masaligan, mabiyaan sa tanan. Kay kahibalo, nga dili jud mo liko sa wala o kung sa tuo when it comes gibilinan siya sa sina nga buluhaton. Why? Because it is his or her commitment at tubangan sa Diyos. Nga dapat isa lang pala kahambal nga tungod na kay balo nga iyan i-commit nga magpadayon sa sini nga buluhaton or mag-support sa sini nga buluhaton. Isa lang ikaw word nga agam ba ha? O, ano bang ginabilinan sa tanan? Amen? Nga even
Ginabilinan ka ng pastor, wala di si pastor, tapos ikaw ang gitugyanan sa church. Ikaw ang gitugyanan sa church. So, because may nakita ang pastor sa imo, ngayon stand with your commitment at tubangan sa Diyos, nga even wala siya, still kang magatinto, magahimo sa iyang buluhaton. Amen? Not just unod nun. No, wala ka naging unod nun when it comes sa imong buluhaton, kundi tanan, ginimo-nimo sa kadayawan sa Diyos, na still nga nakita sa imong nga pastor, no, nga may integridad ka. Amen? Na dili jud ka ubiyak sa sila imong nga commitment at tubangan sa Diyos, ginabilinan ka sa tanan nga butang. And we know that's like Joseph. No? Katungod may integridad ka, ang Diyos kauban nimo always. Amen? Praise the Lord. Mugay galing wala ka ginabilinan, no? Ano bang nagdugay ka na sa buluhaton? Kanang ikaw, pioneering ka ba? Tapos, ganun wala gihapon og salig. It's because there is something wrong. Because once there is integrity sa imong nga commitment, ginasaligan ka man sa tanan mo. Amen? Praise the Lord? Praise the Lord! Okay lang yung people? Okay lang? So it builds trust. Tungod sa integrity nga nakita sa inyo. The next one. You became, because of integrity of our commitment, one of the importance with this, you became an example by others. Naging ehemplo ka or naging rason na maging ehemplo ka sa iba. Sa inyong mga kauturan, no? Sa mga young people, you became an example because of that integrity sa imong nga commitment at tubangan sa Diyos. Praise the Lord. No? And because of the integrity nga ginapakita nila ni Joseph, ni Daniel, they became an example to us. That's why ginaano natin sila. Ang karakter nila, ginaano natin, ginasunod. Kagusto natin na may naatay istrito nga sama nila. Praise the Lord. No, ginahimo ka nga ehemplo sa Diyos. Ginahimo ka nga example. Nga sundab lang karakter ni Daniel. No? Mambal ka. Wala magdilayon, paano masunod ang karakter ni Daniel? No? Amen? No? Kay Shadrach, Meshach, at Abednego, hambal ka. Doon kalabo naman, ihulog ko sa literal kayo ba? Kalayo naman siguro nga kalabo naman, ihulog ko sa horno. No? But their character, their integrity became an example matag usa kanato. Without these people who stands their integrity, we are not found here today. Without them, nag-set sa example sa Diyos, ginsulat jud sa Diyos. No? Sa kalayo pala nga nag-abot sa kung kinabuhi, wala na ta nasapwan nga nagpadayon diha sa Diyos. Praise the Lord. Next. Alignment with God's will. Because of integrity, one of the important of integrity of your commitment, naka-align ka gihapon sa kabubuton sa Diyos. Without integrity, liko-liko na ang imong dalanon. Without integrity, unsa na lang, tagakuan ka na lang, mahambal ka, kabubuton sa Diyos, kaysa dili na kabubuton sa Diyos.
No? Ikis-ikis na ang imong dalanon. Ayhan nga straight pa imong dalan because of that integrity, because it guides the upright. Amen? It guides the upright because of integrity. Kaya nakapadayon ka unta sa imong commitment, sa imong alignment, sa imong kabubuton sa Diyos. But the moment nga nawala integrity, do you think makapadayon ka pa sa imong commitment? Do you think makapadayon ka pa sa kabubuton sa Diyos? No. Amen? That's a good life kung wala yung integrity. Kapudlay na honest ka lang sa atubang sa tao. Pero atubangan sa Diyos. Grabe nga dishonesty ang nakasin dito sa Lord. Amen? Abi sa tao, grabe. Nag-align ka gihapon, nakita nga, sige ka lang yapong simba, nag-align ka gihapon sa kabubuton sa Diyos. But deep within you, pakitang taon na lang dinay. Dili mo siya easily makita. But later on, matingala ka nga wala na ilang patay na. No? Wala man patay physically, but spiritual death. Kaya matingala ka lang naa siya always. Pero anong kamala? Walay bisbis sa tubig ba? Natig-alang, wala na'y kalipay. Nag-ugalang lang taon. Tungod di ay, may mga behind the scenes na ginaubra. May mga behind the scenes na ginaubra. Amen? No? Kaya lami kayo ang outcome. Lami kayo ang buwa. Pero may mga behind the scenes na nakapahigko kag maging rason na mawala ra gihapon ka sa kabubuton sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Ang lamig performance na nakitaan sa tao. Lamig kayong performance na nakita ni Pastor. Pero behind that one, may mga hidden agenda na ginaubra. But hey, walay aso na makungkong. Everything is naked at tubangan sa Diyos. Nakita sa tao ay committed siya gihapon sa iyang commitment. Naa siya gihapon nagapadayon sa iyang commitment. But then matingala ka ng later on, alam nga nung nagtikot na siya. Nga nung wala na, nga nung nagkakaangat-angat sa. Because there's already a loophole within. Amen? Praise the Lord. Next one. Spiritual growth. Because of your integrity, because of the integrity of our commitment, may spiritual growth nga nakita. Amen? Praise the Lord. No? Paano man ka magtubo spiritually kung may ginatago-tago ka? Amen? No? Kan pa dyan nga, paano ka man mataas? Kagainom ka na, ano gaya? Kung pataas? No? Nga at behind that one, wala mo tayo mo ginainom, igora ka mo bakal ba? Igora ka ginatagaan. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. No? Tingala ka na lang. Grabe naman ng mga pulong para mag-grow ka. Pero nga nang wala'y pagtubo. No? Because one of the aspects nga nang mag-grow ang isa katawa spiritually because of this integrity. Why? Because, next one, because of this divine favor na gikan sa Diyos. Once you have that integrity, grabe ang favor na ginahatag sa Diyos sa tao. That divine favor, that blessings, that protection,
Amen, magasunod kag magaabot sa imong kinabuhi because of your integrity sa imong nga commitment at tubangan sa Dios. Praise the Lord. No? Dasig man gali makaangkon og favor at tubangan sa Dios. Kung magpabilin ka sa imong nga integridad, sa imong nga commitment at tubangan sa Dios. No? If you abide in me, kanang abide, pabilin man. So kung magpabilin ka sa Diyos, with your integrity, no? Kalaway man po, yes, nakita ko siya na nagpabilin, pero walay integrity. Tingala ka lang gihapon, nga layak ra gihapon. So, atong nga pagpabilin, kinahanglan may integridad para may dako nga pabor at tubangan sa Diyos. Amen. Amen? Praise the Lord. No? Okay na? Next. Consistency in faith. Because of this integrity of our commitment, may ara kitay consistency sa atong pagtuo. Nga even may trials nga mag-abot, still ka nga nagapabilin sa imong pagtuo diha sa Diyos. Still ka nga nagakumpiyak sa imong commitment at tubangan sa Diyos. Amen? Just like Daniel. Grabe nga pag-test sa iyang nga commitment at tubangan sa Diyos. Dili na ako isulti yung mga bright naman tanan. Brother Erwin, no? Tapos gisulti naman po gabi eh. I know fresh pa kaayo. Or basi, nawala na gabi eh. Or nadala sa tulog sa damgo. Ha? Naa pa? Fresh pa gabi eh? Abot kay Daniel? Wa pa na hulog sa damgo? Ha? Or... Amen? So, it keeps us to be consistent sa atong pagtuo. No? Nga bisan ginatistingan pa. Ginatistingan ka. Still ka nga magatindog sa imong commitment at tubangan sa Diyos. Still nga bisan ginapalibutan ka sa mga kiwi nga mga tao. Dili kiwi nga galakat o kiwi. No, sa mga balingag nga henerasyon. But because of this integrity, you remain consistent sa imong pagtuo kag commitment at tubangan sa Diyos. Even ginapalibutan ka sa imong mga classmate na dili parehas nimong pagtuo. Even ginapalibutan ka sa imong co-teachers na dili parehas nimong pagtuo. Amen? But the moment you stand with your integrity sa imong commitment, I know that at the end of the day, grabe ilang respeto sa inyo because of that integrity. And many times, even sa akong kalinot, I have testified that one. No? Mga group, circle of friends ko, dili man parehas na cocktail. Pagpanang ng respect nila sa imo, grabe. No? Kanang pa jud nga, kung true friends mo lang imo nga, kanang bang gibutang ka sa Diyos? Dira kang gibutang? No, even pa lang, example lang nga, the moment nila kong hagaron, no, kanang lagaw, syempre, lagaw-laan ni, to build good ba o closeness ba? Di man po na mawala ang lagaw-lagaw. So, mura dyan na akong hambal nila. Dili, available ko as long as dili mo, one ba, matandog when it comes sa buluhaton sa Diyos. Mahagad niyo ko, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ayaw ng Friday, Saturday, Sunday. Na the moment kung maglakaw na sila,
Kabalo na sila nga dili ko. No, mahambal na sila nga. Dili na ba na di? Ay isa lang? Wala ba? Ay isa lang? Na sila po na mahambal sa kagalingon. Pinapanulayan, di ka naman di. Ano ba? Because they know nga dili jud ko. And I am just so blessed even sa pagkaon, no? Nga, syempre, alang dinuguan. O, di ba? Dinuguan. Paborito dyan ang ilang dinuguan. Kay tungod nga dugay, tungan ni kaon tanan, mag-lunch time, may gin-prepare na sila nga sudan para sa akon. That respect, gaging pakita nila, is one of the result, outcome, once you stand your commitment at the balance. Amen? So, ayaw kahadlok. Because once you have that commitment, because others will have this fear, na mahadlok sila sa ilang na commitment. Mahadlok sila nga musulti sa matuod. It's because hadlok sila i-judge sa tao nga uera ka kaayo. Amen? Hadlok ka magpakita kung unsa ka. Super kwan na kakaayo sa simbahan, sa sulod sa iglesia. But outside, dili mo kaya tindugan kung unsa ka. Amen? Because integrity, usasina is being consistent. So if you are not okay ka lang sa sulod sa iglesia, kadili ka okay, ginapaghiwala nimo kung unsa ka atubangan sa tao, hey, that is not integrity at all. Because integrity is wholeness. Paano maging wholeness? Kung outside, dahil ka na. Amen? Paano ka maging whole sa mong integrity? If kung napalibutan ka sa dili mo parehas, you cannot say no. You always say yes, kahit kung dili ka gusto, mag-itsapwera. What is good? What is better? Diyos or sila? Your commitment? Or being with them? Just for pleasure? Just to please them? We are not pleasing people. We are pleasing God. Hambalan ka Manila, utang ka. Hambalan ka Manila, okay ra ka kaayo. Dili jud na, absent ka, bisan ka isara. Di na ba pwede? Natalagsa lang ninyo, deserve this one. Amen? But hey, when it comes in pleasing God, we must say no to those na makapasakit, na makapagba sa commitment at balat sa Diyos. Amen? Praise the Lord? Okay lang? Next. What are the characteristics of integrity of our commitment? One, steadfastness. Being steadfast with your commitment. Integrity helps us to steadfast in our commitment at tubangan sa Diyos. Nganong naging malig-un ka? It is because of integrity. Nganong nakapadayon kasi mong commitment? It's because of this integrity. Nga naging steadfast ka, nga dili ka gusto ma-fail. Nga even in times na ginatistingan ka, even those times na ginabagyuhan ka na, na may panahon na nga dumubiyak ka na sa iyong commitment. But because of this integrity, you remain steadfast with your commitment. Amen? Praise the Lord. Next, accountability. You became responsible. Dili ko gusto mawala ni. Kay kabaloon sa consequences. Once ma-fail ko sa sini nga commitment.
Because of integrity, it helps us. It helps you to be accountable with your pledges at tubangan sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Next, truthfulness and transparency. Transparent ka. Walay halong bola. No? Walay halong tawag ni kanang pakitang tao. You became transparent with your words and your actions. You became truthful na naka-align yun. Unsa akong gisulti, mao akong buhaton. Kung sa akong gipromesa sa Dios, mao ang makit-an sa Dios. Unsa gisulti kong atubangan sa tao, makita sa akong napanggoy. You are not just a man of word, but you are also a man of action. Amen? Praise the Lord. Next, righteousness and moral uprightness. That is one of the characteristics of integrity of our commitment. Next, what are the challenges of integrity of our commitment? Ano ning mga ga-challenge na ginatestingan ang atong nga integridad when it comes sa atong mga gin-commit at tubangan sa Diyos? The first one, we have these external pressures. Muna sa buwan, muna mga tentasyon na nakapalibot sa aton. These are the societal norms nga nakapagguba was dili nato mabantayan. Guba ang aton nga commitment. Guba ang aton nga integrity when it comes sa atong commitment at tubangan sa Diyos. No? Because of these opportunities outside, mawala kasi mong commitment at tubangan sa Diyos. Amen? Muna gina-challenge, grabe kayo yung grabe yung kumpyak. No? Sa iyong mga commitment at tubangan sa Diyos. Grabe yung integridad when it comes sa pagkumpyak sa iyong commitment sa Diyos. But just because of these external pressures, once na dili ni mo mabantayan, mawala jud ka sa buluhaton or sa imong commitment at tubangan sa Diyos. Amen? Praise the Lord? No? Just because of this temptation, just because of these societal pressures, just because of this fear, mawala ang imong nga integridad sa imong nga commitment at tubangan sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. No? What are these external pressures? Kanang kung mga opportunity, no? Na may dakong ma-offer, mawala ka na naman sa imong integridad at sa imong commitment sa Diyos. No? Because of these pressures, imong trabaho, dili ka na makapadayon sa imong mga bluhaton na gi-commit at tubangan sa Diyos. Amen? Because nga gusto nimo no maging top on rank ka, maging rank ka, naa sa pinakaibabaw, and you have that opportunity nga mapabutang ka sa ibabaw, ginabiyaan nimo o nakalimtan mo na ang itawag nimo nga integrity sa imong commitment diha sa Dios. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Next, these internal challenges. What are these internal challenges? These are your personal weaknesses.
Dali ka lang. Maunsa? Mosway. Sa unsa? Kanang kumpiyansa ra ka kaayo. This internal weaknesses is once may nakita nga compromising na sa imong tagipusoan. Once may nakita na nga buslot nga magsulod ang enemy. That is one of these internal challenges. Nga usa nga maging rason nga dili nimo matindugan ang imo nga commitment at tubangan sa Diyos. This compromising. Mahakbang ka, sige, kay bago lang. Sige, kay okay lang, gamay ra. Okay lang, kay para sa iya, kay para sa amuni. Pero was dili mabantayan. Kana nga compromising. Usad di ay sa mga buslot na makasulod ang enemy. Just like King Solomon. What happens to King Solomon? Because naging compromise niya. Nagpangasawa siya sa mga babae nga dili dapat niya asawahon. Pero gisudlan niya gid. Gisudlan niya gid. Kag later on siyang kapigulangon anong nakabo. Tungod siyang paghigugma sa mga babae. Nga dito palang daan sa pagpangasawa, nakasala na siya at tubangan sa Diyos. Nasipyat na siya sa mga palatukuran sa Diyos sa ila. Because the Israelites will not allow to marry foreigners. These foreigners, it includes the Moabnons, the Hethanons, those persons of those tribes nga nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Or there are nations na kainitan Diyos sa Diyos. But then, kung sa'y giimo ni King Solomon, ginsudlan gihapon niya. Sa dira pa lang, may buslot na. Mahigayon na nga makasulod ang kaaway. Kag anong natabo? Naabot sa kabuhi niya nga nga ang manami nga promesa sa Diyos nawala lang. Because of that compromising nga naging rason nga nagakawala iyang integridad at tubangan sa Diyos. No? Kanang mahambal ka, okay lang ni. Dili bitaw ni Juan. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. No? Next. Lack of spiritual discipline. Wala ka na'y devotion. Wala ka na'y prayer. Wala ka na'y time na mag-spend at tubangan sa Diyos. Wala ka na'y attend sa buluhaton. Warta na lang, tithes. Kulang mo na rin mo ang Sunday nga makabasa ka sa Bible kang makapangamuyo at tubangan sa Diyos. Kulang mo na rin mo ang adlaw. Amen? Kulang mo na rin mo ang Sunday nga makaluhod ka sa Diyos. And the remaining days. No? Wala kay prayer, wala kay devotion. How can you maintain your integrity within your commitment at tubangan sa Diyos? Amen. Amen? No? Rason po ka, usta naman dyan ka adlaw, ipangitod ka ngayon sa Diyos. No? Kanang po, dyan kayo ka ba? Nga, rason na bleed yung mga tao? Nga, usta naman ka adlaw, ipangayon sa Diyos sa akon, nga mas 10 times to niya a week. So, 6 days para sa akon. O, di ba? So, ikaw po, isa na po kaadlaw, imo pangamuyo, hapaw ka. Kabalo kang hapaw, labas sa buong ano lang, hanggang ano lang. Ang what your feelings ba?
right, people? Because of this lack of spiritual disciplines. No? Mauning makita katuod sa simbahan adlaw sa buluhaton sa Dios. Pero nganong hulog ra maghihapon ka. Pero nganong tiga ra maghihapon ka. Pero nganong mawala ra ka. Because of your lack of your spiritual discipline diha sa Diyos. Amen? No? Kanang holy kaayo ka sa Sunday. But the remaining days, holy lang gamay, and holiness dinagko. Amen? Makabasta na og ganahan, pero pag di ganahan, di po. No? Mo pray ra og kinahanglan ko mo pray, or padumduman. Mo pray ra pud ko makakaon, is adik pang mo pray makaon. No? Igo ra, thank you Lord. Ano mo thank you Lord, pang hapaw ba? Dala magkatawa? No? Kanang mo pray na ka kung naa ka na sa alanganin? Makadugtong ra ka sa Diyos? Kung naa ka sa talian. No? Kung wala ka kay kwarto, wala kay plate, di na ka makadugtong mo pangamuyo sa Diyos. Pero nakabuntan ka ayaw, mawala ka. Kaya hambal ka, tingbon ko lang na akong sipa sa Domingo. Amen? Praise the Lord. What helps us to keep our integrity with our commitment? How are we going to cultivate that one? First, consistent and truthful. Be consistent. Be truthful. That is how we can cultivate this integrity sa ating na commitment at ubangan sa Diyos. Kung unsa ka in public, dapat mauman ka in private. Dapat musik. Amen? Di dapat nga si Bea ko sa public, si Marie ko private. Amen? No? Dili pwede. Bea Marijud. Bea Marijud. No? Wholeness ba? Dili pwede nga ipakita mong batasan na Bea in public lang. Sa private, na wala may makita, ipakita mo ang Marie na batasan. No? Dapat, Bea Marijud. Dapat Sister Ferlin Jude. Both public and private. Kung unsa ka inside the church, kung unsa ka nga nakita ni pastor, ni brothers and sisters, mauman dapat ka outside nga bisan wala sila nga nakabantay kag nakakita sa inyo. Dapat si Brother Erwin nagihapon in public. Gwapo nagihapon. No? Dili pwede na Erwina. Right? No? Dapat Erwin nagihapon. Walay as sa punta. Praise the Lord. May consistent man. Dili karon ma-consistent kung ma-Erwin na siya in public. Ay in private mo wala may nakakita sa iya. Amen? Praise the Lord. Walang pagbabago ba? Amen? Kung may pagbago man, more on positive at tubangan sa Diyos. Next one. Accountability and humility. Dapat, you know, you're so been so responsible
and humble at ubangan sa Diyos. No? Walay pride nga may nakita. Kanang gina-admit mo nga nakapadayon ka hindi tungod sa imong kaugalingon. But it is because sa Diyos na nagabulig sa imo nga makapadayon ka sa imong commitment. Kaya kung wala ang Diyos, hanggang bunganga lang ang integridad. Hanggang salita lang ang integridad. Pag walay humbleness at tubangan sa Diyos. No? Dili mawala ang humility. Because that is also one of the aspects na nung ipaibabaw ka sa Diyos. Na dili lamang integridad. Di lamang hanggang salita. But in everything you do, you've been so humble. And everything you do, it's always to glorify the name of your God, Jesus. Amen. Praise the Lord. Next one. Service and reflection of God's character. Kanang makita Diyo sa imong kinabuhi. Nga you walk kung paano man ang mga dalanon sa Diyos. You serve for others without kanang wala ka ba may una pa nga mabutunan nimo. You became an example. You live by example. And you are living by the reflections kung sa man ang makita sa tao na karakter sa Diyos, makita sa iyong pagpanlakad. Amen? Kung unsa ka giver ang Diyos, mao man dapat ang makita sa ato. Kung unsa kakamatutom ang Diyos, kung unsa ka-truthful, ka-honest ang Diyos, mao man dapat ang makita matag-usap ka nato. Honest kita, truthful kita. Kung unsa ang Diyos, magtindog siya nga mga pulong the moment nga nagpakatao siya, mao man dapat ang makita matag-usap ka nato. No? Because God is the best example of integrity. Kung sa man ang nakita, panindugan sa Diyos. The moment na sa nagpakatao siya udod nun, mauman dapat ang makita matagpusan na nato. Next one. Godly principles in life. Even in our decisions, no? Dapat naka-align. Kaniba kabubuton sa Diyos. Kaniba tama at tubangan sa Diyos. Kaniba dili makapasakit at tubangan sa Diyos. Kaniba mapalipay ang Diyos. Kaniba mahimaya ang Diyos. That is godly principles sa matag adlaw nato na kinabuhi. Because every day, we are pleasing God. Amen. Amen? Not just Sunday na napahamuot pa sa Diyos. But every day, we are living. Amen? Mamahimaya ang aton buhi na Diyos. Praise the Lord. 9:37. And I'm going to end this one with this picture or with that image. What have you seen? A heartbeat. Unsa ka importansya ang heartbeat sa tao? Gaano ka importante? Life and death. Kung wala ka ng heartbeat, kung sa'yo matubog mo, patay. Integrity is the heartbeat of our commitment. Mauni ang nagabuhi sa atong mga commitment at tubangan sa Diyos. Without integrity, within your commitment, patay ka at tubangan sa Diyos. Patay ang imong commitment without integrity. But hey, look at that person na naa sa hospital. O, tanga kung sa ICU. Kung sa'y aparatos na ginagamit, once mawala ang heartbeat na ginasurvive. Sa tawagay na ade? Di ko kasampot. Basahon ako. Defibrillator. Tama ang pronounce.
pronunciation, Brother Kenji. Amen? Defibrillator. Usa ka aparatos nga ginagamit survive ang usa ka tawo once mawala ang heartbeat. Once mabalik sa normal ang heartbeat. Amen? And now, our church is like the hospital. Amen. No? Mano-mano. The moment na naa ka pa sa sulod sa iglesia, there is still great possibility nga mabuhi balik ang imong integrity sa imong commitment at tubangan sa Diyos. Diba? As long as na naa sa hospital, as long as may aparatos, may possibility nga mabalik normal ang heartbeat sa tao. Or even patay ka na, but once na naa ka sa hospital, once may naa kay aparatos nga tube, di ba may ginasaksak sa ICU, even patay na siya, pero kanang once may ginasaksak nga tube, may possibility nga mabuhi kag makapadayon na tao. Ang kinahanglan lang sa sina nga tao is bato. Bato eh. Kasi once may nakatakot pa nga aparatos, kung makabato lang nga tao, may possibility nga mabuhi. Ikaw, as long as naa ka pa sa hospital, as long as you're still inside this church, and there is still God's words, magabuhi imong integridad sa imong commitment at tubangan sa Diyos. Amen? This is not yet the end. Nganong may integrity nga topic? Nganong ipadalaan kita sa Diyos ang integrity nga topic? Kapag integrity of our commitment. Because maybe may nakita ang Diyos. Yes, nagapabiling imong commitment. Pero patay na imong integridad. Kaya ang gusto sa Diyos, puhion. Gusto sa Diyos, puhion. So that is why it is the heartbeat of our commitment. It is the big rock of our commitment. Without this, we cannot continue. We cannot stand with our commitment at tubangan sa Diyos. Dili gusto ang Diyos na hanggang salita lang imong commitment. Dili gusto ang Diyos na mapatay imong commitment sa iyang atubangan. Kasi gusto sa Diyos buhion. Gusto sa Diyos buhion. Ibalik sa normal. Kapanimuha ang Diyos. Amen? Kapanimuha ang Diyos. Na naman, may tulong na mabuhi ka. Amen? May tulong na mabuhi ka. Ang doktor, dili mo give up. Once, dili mo hambal ang pamilya na tama na. Ang Diyos dili man mo give up. Why? Because there is someone, Lord, buhiya! Lord, buhiya! Ibalik! No? That is why wala untak na magpadala sa Diyos sa mensahe para magbuhi ka, para mabalik ka sa normal. No? It makes us alive because of integrity. What makes us stand with our commitment? Because of integrity. It is the heartbeat of our commitment at tubangan sa Diyos. Praise God! Hallelujah! Dapat ayaw wala ang nakakapabuhi sa imong commitment. Amen? Yes! Butay gani mo commitment. Nakatlo ka. Kaya dili ka gusto ang balan. Wala kang kahit salita, hanggang salita naman ka. Nakatlo ka i-judge. The moment ka dili mo, kapadahan imong commitment. But right now,
nga buhiyon kabalik. Gusto sa Diyos nga buhiyon niya yung commitment sa iyang matubagan. Praise the Lord. Hallelujah. So I am so blessed. Although I have this fear, ganito lang eh. Habang the moment na gitagaan ko mensahe sa Diyos, Praise the Lord, unsa naman ni? Nag-aagi lang ni sa wall, nag-search ko. Ipakita sa Diyos kanina heartbeat. Ipakita sa Diyos kanina image. It is just so simple. Pero grabe di ay na mensahe when it comes sa itong commitment na tumawag sa Diyos. Because integrity is the heartbeat of our commitment sa Diyos. Hallelujah! Namnamang sa kapulong. Because at the end of these 5 days conference, makita sa Diyos, the moment na magpuli ka, napuli ibang commitment. Nakita sa Diyos, na di ka na gusto sa Diyos, di ka na mahadlok, habang kumitliwat niya. Just remain your integrity. Just remain your integrity. Alam mo, wala Hallelujah. Ito kita ito response ang kahog sa Diyos. Ito pa gusto ko lakukan ang kalayo sa Espiritu sa Diyos. Isang ipatawag ni Jairo si Jesus Christ bangod ang iyang anak dying at the time. Lapit na gid mapatay. Samtang naglakat ang iyang aginsugo ni Jairo na palapot gid ang mensahe kay Jesus. Nga si Jesus Christ nag-istorya pa sa babae na nag-bleeding within 12 years. Immediately na ayaw kong babae sa itandog yung bayo ni Jesus according sa iyang pagpo. Si Jesus Christ nagpadayon sa pagkanto sa balay ni Jairo. Along the way, may nag-abot nga sulubuon nga ipadala luwat ni Jairo. Kag sa maybe kung ako nga siguro kung diin si Jesus Christ sugod sa pag-receive sang mensahe halin kay Jairo. Sa ako na nga, but maybe kung ako nga sa balay kag sang place nga kung sa diin si Jesus Christ nagsugod sa paglakat going sa balay ni Jairo. Kaya may nagitira pa dahil muna ang babae na may issue of life. So, along the way, inambalan siya sang sulubo ni Jairo. Sir, hindi na lang ka magpadayon sa pagkanto sa balay ni Jairo. Silingi, sir, kay ang bata patay na. Silingi Jesus sa I think pasahan nyo lang liwat, no? Ginano eh, ginbutang sa Diyos
Samtang si Sister Bia hambal sining nga pulo. I-check nyo lang, may pinalipat ko kung si Jairo mismo ang gaupod o naghatag mensahe kay Jesus ng iyang bata napatay na. Ang mga tao nga nabilin to, amo ang nag-apas silbi kag naghambal nga sir patay na ang bata. Upod-upod ni Jesus kay si Jairo mismo. Upod sila. Okay, karoon ko lang upod. Siya gid mismo. Kag naghambal si Jairo nga why na tamay mo Jesus, patay na akong bata, why kita na kayo nga ito, nakatandagi. Pero sila ni Jesus sa iya, hindi sapat sa pagka. Hindi sapat sa pagka. Padayon ta sa pagkakatagtos mo balay. Ang mensahe nga nakuha ko mo niyo, sa panahon tawgon mo si Jesus, hindi iya pa ano ba ita? Ang iya misyon, kung magitawag ko siya. Tapuson naging. Bisan may mga interruption along the way. Hindi sa magpasok kaya hindi iya ma-fulfill. Gitawag ko sa muna ang balya nga, all unto me, and I will answer. So in response tabi ang isip sa Ginoo, I feel the presence of the Lord is moving in this place. Oras na sa it just all unto Him right now. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Praise God. I do believe with all my heart. You never fail. When you call upon His name, hallelujah, hindi ka papastawon sa Diyos. Basta tawgon mo siya. Hallelujah. 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 Kaknit mo siya sa iyong Praise God. Praise God. Sa dito na sila sa banay, silig ni Jesus. Bangod kinabala nila, patay ng bata. Silig ni Jesus, hindi siya patay. Kundi nagkatulog ka. Praise God. Para sa imo, wala ka na chance. Wala ka na chance. Pero sa Diyos, may dako ka pa na chance. Praise the Lord. Hallelujah. Perhaps, may mga doubts ka na. Hallelujah. Pero sa Diyos, Oh God. Hallelujah. Oh Jesus. para din sa mga tao na may mga kumentin, hindi ka naman ang bursinin kung wala ka na kumentin sa punuan ng ganito. Hindi mo
Sa sulod sa 38 katuig, sige lang sa kabigo. Maunahan siya sa isa. Sa panahon ni trouble, sa manununda ang tubig, bangon ang sit-up. Ang una lang na makakanto sa tubig o sa polo. Sa panahon, gihon sa manununda ang tubig. Isa lang ang ayuhon. Isa lang. May isa ka tao, almost 38 years, na naghandog na makaangkol sa kanya. Natawag si Jesus, nagbalik na lang si Jesus sa kalangitan. Pero ang Diyos na kay Bato sa iya kaintanan. Jesus Christ, ang edad na lang, more than 33 years old eh. Siya 38 years old. 38? 38 years, brother. Na nagahulat sa kayuhan. Huwag mo taging butak kung kailang na edad. Pero ang kadugayon sa iya paghulat, 38 years. Meaning magulang sa kayo ni Jesus. Wala pa na tao si Jesus. In human flesh, aral ko yung tao. Nga wala sa gingkat ko ni Jesus. Kaya insaktuhon sa Diyos ang 38 katuig na sit up sa Ginoo. Na makalapot siya sa 38 katuig, dira i-release sa Diyos ang kayo. Kinahanglan, i-hit again ang 38 katuig. Hallelujah. At nagpabilin siya sa 38 katuig siya ni Jesus Christ. Amo na ni ang akong pagplastar. 38 katuig katuig. Yes, Lord. Blessed be you. Oh God, to the glory. Sige, inakuma, padayo sa paghambal, be allowed the presence of the Lord touching our hearts this morning. All our God is a spirit. Long before nakita na sa Diyos, before si Jesus Christ nag-manifest sa human flesh. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yes. Yes. Sige. Jesus! Hindi mo pwede makatawan ang kasalanan sa Diyos. Hindi mo pwede, hallelujah, praise God, ma-estimate ang kasalanan sa Diyos. Hindi mo makatawan ang mga talakbo na may kasalanan sa Diyos. Sa mahal na katlaw, si Sarah na katlaw. Hindi ka makatlawan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Ibuksan nila ang berkahan at si Jesus Christ nagsunod. Allow yourselves to pray. Open the door. Abrihin ang berkahan sa imo kanipso sa sining nga oras. Pasun lang Diyos Diwan. Sa panahon pagsunod siya sa imo kasing-kasing. Hallelujah. Siguraduhon sa Diyos, biyaan niya ka. You are healed 100%. Hallelujah. Hallelujah! Yes. Praise the Lord Jesus. Lord, we pray in Jesus' name. I release healing right now. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. There is restoration in faith. There is restoration in commitment. There is restoration, hallelujah, praise God. In promises, hallelujah, in spirit, hallelujah. In Jesus' name. Oh, hallelujah. Allow the Spirit of God to move in your heart right now. Allow God to move. Oh, hallelujah. Sige. Hindi mo magtuya ng mikrofon. Hallelujah. Naiingat ang ahimos. Alam mo ang mga mukha ng Diyos sa amuhin mo. God is powerful. God is a healer. God is a great physician. God is provider. God is supplier. God is a creator. God is our God. Sige. 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 Hallelujah. Iyo ang paa mo. Iyo ang tiil mo. Iyo ang tanong mo. Iyo ang papa mo. Isyakin na mga pasalamat. Isyakin na mga magdalaw. Hallelujah. Yes. Yes. Oh, God be the glory. Glorify your name, Lord. Blessed be your name. Thank you, Jesus. Ako nihatag ang panahon sa pagpangamuyo. Tagay mikrofon sa Pastor Brian Apuhin. Magigambal kita sa Diyos samtang siya mag-pray, magapanguna. Kuriyahos ang Diyos. Infusing. Sige. Hallelujah. Lord, so much God. Hallelujah. Hallelujah. Remind Lord, we should be holy, Lord. Praise thank you, Jesus. continually. Give us Consistent, truthful, be Lord. Yes, yung katubangan, Diyos. Thank you, Lord, for reviving us this morning. Accountable, Lord. The heartbeat of our commitment, Lord, is the integrity, Jesus. Some of us right now, oh God, really need this, Lord. Salamat, Lord, sa iyong pagtagpo, oh God, sa mga kinanglanon. Matuod kay Lord Jesus Christ, hallelujah. Hallelujah, iyong mga pulong sa mga kinabukit. Hallelujah, oh Jesus. We needed the restoration, Lord God. We needed the deliverance. We needed, Lord, the revival of our faith, our commitment, Lord
Jesus. Our faithfulness before you, God. Salamat, Lord. Sa kaniyang mga pulong, O Jesus Christ. Integrity of our commitment, Lord. Hallelujah. Thank you for your grace. Salamat, Lord, sa mong mensahe sa kabuhitan ni Jairus. Your power to revive us, Lord, is so great, O God. Even people will laugh at you, Lord. Still, you can perform mightily in our lives, O God. Para sa tao, Lord, wala na kami chance sa mabago. But before you, O God, tulog lang ang mga commitment. Tulog lang, Lord. Hallelujah. Just one healing power of your name, Jesus. We can be revived, O God, immediately. We can stand up against, hallelujah, we can stand up against adversity. We can rise from the ash. Hallelujah, we can be revived from the grave. Lord Jesus, salamat, O God. Oh, yeah, say it, God. Praise God. Thank you, Jesus. 38 years is so long. But no matter how long it is, Lord, ikaw magtatagpo gihapon sa mong panginahanglanon. Ikaw gihapon mag-heal. Ikaw gihapon mag-perform sa miracle. Bisan unsa man ta kadugay, hallelujah, God will still answer us the moment we call upon His name. Thank you, Jesus. Hallelujah, O God. Salamat, Lord, sa mong pag-bless sa unang lecture. Sa second day, O God, sa mong camp meeting. Salamat sa mong pag-bless sa matagos sa O God. Let this word be keep hidden in our hearts, O Jesus Christ. As a burning fire, O God, daily ginawa mo, Lord God, madumduman that the heartbeat of our commitment, Lord, is our integrity, Jesus. Bless your servant, Sister Bia Maria Buhat, O God. Bless her more, Jesus. Knowledge her understanding in your word. Hallelujah. Keep her and help her, O Jesus, to stand also in integrity. Stay with us, O God. This we pray and we trust. We honor your name in Jesus' name. Amen and amen.